kinausap si Maria at sinabi ng anghel, Maria, magalala, sapagkat kalugod-lugod ka sa paningin ng Diyos. Ang Panginoon ay laging sumasaiyo. Hindi naintindihan ni Maria ang ibig sabihin ng anghel. Kaya sinabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Ikaw ay maglilihi at magdadalang tao at manganganak ka ng isang lalaki. At siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin kataas-taasan. Siya'y maghahari sa buong mundo magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. At nagtanong si Maria, paano pong mangyayari ito? Gayong ako ay isang dalaga na hindi pa nahihipo ng lalaki kahit dulo man lamang ng aking daliri. Kaya sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Yun po lamang. At sinabi ni Maria, ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin kung ano ang kanyang kalooban. Sana po ganyan din tayo, sapagkat tayo'y nagbalik na sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo. Sabi ng pangalawang Korinto 5:17, ang sino man na kay Kristo ay isang bagong tao. Wala nang dati, sapagkat siya ay bago na. Palakpakan po natin ang mga bago. Ngayon, ibalik natin doon sa pinag-uusapan natin kanina tungkol sa Birhen Maria. Kung kayo kaya ang nasa kalagayan ni Maria, susunod ka ba? Ulitin kang tanong. Kung kayo kaya ang nasa kalagayan ni Maria, sinabi ng anghel, magbubuntis ka, maglilihi ka, susunod ka ba? Di kayo masagot. Hindi na nahinap eh. Sinabi kay Maria, magbubuntis ka, maglilihi ka, lililiman ka ng banal na Espiritu, magsisilang ka ng isang sanggol na tatawagin mong Jesus na magiging hari ng buong mundo, at ang kanyang pag-ahari ay walang hanggan. Pinag-uusapan natin kanina, tayo ay bagong tao. Ang luma ay wala na. Nawala na, pagkat kayo ay bago na. So ngayon tatanong mo kayo, kung kayo si Maria, sinabi ng Diyos, maglilihi ka, magbubuntis ka, papayag ka ba? Ayan. Di kayo masuno rin, palakpakan po natin. Ikakasal ka na? Ikakasal ka na sa isang linggo? Pakinggan niyo. Kakasal ka na sa isang linggo? At sinabi ng anghel, kailangan mo magbuntis. Papayag ka ba? Ikakasal ka na nga bukas. At sabi ng anghel, kailangan mo magdalang tao. Papayag ka ba? Totoo ba yung sinasabi niya? Kasi nakasalalay doon yung kinabukasan mo eh. Baka naman sasabihin ng boyfriend mo, kanino anak yan? Ha? Hindi pa naman kita ginagalaw, kanino yan? Di ba away yun? Sasabihin ng boyfriend mo, baka may nakapasok na magmamanok dito.
Baka sabihin mo'y Panginoon, sa iba na lang, pwede. Ito po ang dahilan kung bakit sinabi ng banal na kasulatan ang tungkol kay Maria. Merong tatak ang Birhen Maria na hindi malilimutan ng buong mundo kahit libu-libong taon pa ang dumaan. At milyon-milyon taon pa ang dumaan. Meron itinatak ang banal na kasulatan kay Maria. Ano po yun? Sabi kay Maria ng Biblia, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So sa lahat ng babae, sa buong mundo, si Maria ang pinagpala. Dahil hindi pa nga siya kasal, nakatakda pa lamang siya ikasal, pero gusto ng Diyos ng mga Diyos ay magpuntis ka, ikaw ang napili. Sinong matinong boyfriend ang papayag doon? Ha? Baka katakot-takot na black eye ang mangyari sa iyo. Hindi lamang tatalikuran ka ng boyfriend mo, kung hindi isusumpa ka ba ng buong orale at babatuhin ka hanggang sa mamatay. Yun yung batas noon. At yun ay alam ni Maria. Pero binaliwala yan lahat ni Maria. At sinabi niya, mangyayari sa akin kung ano ang gusto ng aking Panginoon. Para kakampulan nila na Panginoon dito. Ngayon, tanongin natin ang ating mga sarili. Handa ba kayong sumunod sa kagustuhan ng Diyos ng mga Diyos? Handa ka bang magpasabot sa kagustuhan ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos? Ha? Pwede. Salamat kung ang sagot ninyo ay oo. Dahil kung ang sagot ninyo ay oo, binibigyan lamang ninyo ng kasagutan ang tanong ng anghel kay Maria. Binubuksan ninyo ng pintuan ang mga anghel upang bigyan ng karapatan sila at ang bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos na payagan ninyong mangyari kung ano ang gustong mangyari ng Diyos sa inyong buhay. Pakita lang po ninyo, maaaring marami ng gustong mangyari ang Diyos. Maaaring ang Panginoon ay marami ng gustong baguhin sa buhay natin. Pero bakit hindi nagaganap? Bakit hindi nangyayari? Dahil sa tigas ng ating ulo ay patuloy natin ito tinatanggihan. Hindi ba? Sabi ng Biblia, lumayo ka sa sanlibutan. Yun yung utos ng Diyos eh. Mas madali kaysa utos kay Maria. Kay Maria, magbubuntis ka at magdadalag ka. Manganganak ka ng isang sanggol na lalaki. Natatawagin mong Jesus na magiging hari ng buong mundo at ang kanyang pagkahari ay walang hanggan. Sumunod agad si Maria. Mas madali ang utos sa atin. Lumayo ka lamang sa sanglibutan. 1995 pa. Sinasabi namin ito ni Father Larry. Pero marami sa mga kapatid natin sa pagka-Christ, 20 taon na halos ang nakakaraan. Subalit pilit nagsusubiksik sa magulong kaway ng buong sanglibutan. Kahit alam naman nila ng nagagalit dito at kinasusuklaman ito ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. At ito po ang katangian ni Maria na wala sa ilan sa atin. Ito po ang nangyayari ngayon.
Kahit ikaw ay back to Christ na, subalit higit na matimbang pa rin ang sanlibutan. Kanina na pagkaliwanag niya. Sinasabi ng Bible reader kanina ito, kung ipaliliwanag po lamang ito ng madiin na madiin, pag lumayo ka sa sanlibutan, ito ang magiging pintuan na magsisimula ng iyong espiritual na pagyabong sa ating pananampalataya at ating pagkakilala sa tunay at nag-iisa ang bugtong at buhay ng Diyos ng Diyos. So ano bang pumipigil sa ating pagyabong? Ano bang pumipigil sa ating paglago? Ang pumipigil sa ating pagyabong at sa ating paglago ay ang kakulangan ng ating determinasyon sa pagsunod sa mga turo at aral ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Hindi ba natin kayang sabihin yung isinagot ni Maria sa anghel, mangyayari sa akin kung ano ang kalooban ng aking Panginoon. Ibig sabihin ni Maria, kung anong kalugod-lugod sa Diyos, yun ang kanyang susundin. At tayo bilang mga back to Christ ay alam din natin kung ano ang mga bagay na itinalulugod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Subalit ang malungkot magpahanggang ngayon, ang madami sa atin ay nahihirapan pa rin sumunod. Lagi po natin tatandaan ang pagsunod ang pinakapangunahin na bahagi o sangkap ng buhay na ikinalulugod ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Gaano kalaki ang ating pananampalataya at paano ito nakikita sa atin? Paano natin ito isinasabuhay? Nagtitiwala ba tayo sa Diyos? Nagtitiwala ba tayo sa Kanyang mga salita? O malimit na dinaday tayo o tinatalo tayo ng pagkabalisa o kawalan ng katiyakan sa ating buhay? Tandaan po ninyo ang sinabi ng anghel kay Maria. Sabi ng anghel kay Maria, nung sumagot si Maria, paano ako magdadalang tao? Hindi pa naihipo ng lalaki ang mga dulo ng aking daliri. Birhen pa ako. Ano ang sabi ng anghel? Maria, walang imposible sa Diyos ng mga Diyos. Tatandaan po ninyo, si Maria ay mapagpakumbaba. Katunayan ay sinabi niya, ako ay alipin ng Panginoon. At sa buong buhay ni Maria, magpakailanman ay hindi hinangad ni Maria na mailagay siya sa ituktok ng kataas-taasan. Meron nga lamang taong matitigas ang ulo na pilit na nagbubulag-bulagan. Kahit alam na si Maria ay tao lamang, ay pilit na sinasamba pati si Maria. Totoo, hindi totoo? Alam mo, tao lamang ay magsasambahin mo niya. Bukod kang pinagpala, yun yung kanyang tatak. Ang ibig sabihin ng pinagpala, tao lamang. Tulad lamang natin na pinagpapala. Bakit sasambahin mo? Hindi masama na igalang mo, irespeto mo, mahalin mo si Maria. Pero sambahin, labagyan sa utos ng bugtong at buhay ng Diyos ng mga Diyos. Hindi hinangad yan. At hindi pinangarap yan ni Maria.